Hello guys, this is Mrs. Cruz. So let me share with you our first travel abroad. Ito yung dalawa sa mga tanong ng mga nagta-travel, no? Which was our question then during the time bago kami makarating sa immigration. Ang alis talaga namin pa Japan is September 8 and we were stressed last September 7 kasi that was the time na I discovered na yung passport ng anak ko is mag-expire pala by November 5, 2024. So, parang gumuho talaga yung mundo ko kasi inisip ko na posibleng hindi siya makasama kasi nga malapit nang ma-expire yung validity nung kanyang passport. Pero, nagkaroon naman siya ng visa, no? Valid siya until November 20 yata. Sa makatuwid, mas matagal pa yung validity ng visa niya kaysa sa passport niya. And then, naisip ko, hindi ba dapat 6 months bago ma-expire ang passport mo kung magta-travel ka abroad or may international travel ka. So, naisip ko na hindi na siya makakasama. Kung hindi siya makakasama, posibleng maiwan na rin ako, si husband na lang yung tutuloy, or else may iiwan na kami o hindi na namin itutuloy yung travel. Siyempre, yung una kong ginawa is nag-search agad ako, no? Google, basa ng basa. Tama naman na most of the countries ay kailangan 6 months valid ang passport mo bago ito ma-expire para makapunta ka sa mga bansa nila. And meron din namang particular countries wherein 3 months dapat bago ma-expire, and some of the countries naman or other countries ay merong mga particular validity. Sa Japan, ang mababasa mo lang is ang visa or ang passport ay dapat valid within the plan of stay mo sa Japan. So, medyo nagkaroon kami ng ng lakas ng loob, no, na baka makalusot siya, no, sa immigration kasi hindi naman pala siya yung bansa na kabilang doon sa 6 months validity rule. Siyempre, naghahanap din kami ng hope na sana makaalis kaming lahat. And then, nagtanong-tanong din kami doon sa mga friends namin na may mga sabihin na natin kakilala sila sa loob, ganyan. Kasi aminin mat natin at sa hindi, syempre yung mga employees within the airport ang nakakaalam kung makakaalis nga ba para magkaroon na rin kami ng backup plan, no, whatever happens. So, syempre hindi ko na rin tinago sa family na yun nga, na-stress kami na malapit na palang ma-expire yung passport ng anak namin. Kaya sabi ko, ang aming plano is maaga kaming pupunta sa airport para malaman na rin namin kung hindi makakapasok. Hintayin na nila kami just in case. So, i-message ko sila na kung mag-fail nga is meron kaming sasakyan pa uwi. So, ayun na nga yung nangyari. Ang tanong ngayon is nakalusot ba? Yes, nakalusot po. Valid naman yung mga nasa Google na within the plan of stay. Tapos naisip pa rin kasi namin na in the first place, hindi kami kinol ng atensyon ng agency which is Attic Tour sa Clark po. Yun yung aming agency sa pag-alis namin sa Japan. Plus, yung embassy ng Japan sa Philippines, diba? Nabigyan pa rin ng visa yung anak ko kahit na may expire na yung kanyang passport. So, sa makatuwid is valid talaga na magkaroon pa siya ng visa papunta rito. Ayun po. So, kung magkakaroon kayo ng mga same question, makakaalis pa ba yung anak ko? Makakaalis pa ba kami? Kasi may expire na next month yung passport ng kamag-anak ko. Yes po, makakaalis pa as long as yung visa niya or yung alis nyo is within the validity of passport na meron siya or meron ka. And syempre po, samahan na rin natin ng dasal. Ikalawa, na magkaroon tayo ng immigration officer na mabait, na hindi mainit ang ulo kasi aminin man natin at sa hindi, kahit sabihin natin na trabaho lang, walang personalan, syempre mayroong mga IO minsan na mga tamang hinala. Tulad nga ng mga IO horror story na ating nababasa, na sabi nga nila is pinag-ipo ng mabuti and they have all the supporting documents they need para makaalis and then hindi sila nakakaalis, di ba? So, sa amin naman po, ano-ano ba yung mga naging tanong ng immigration officer sa amin? Ang tanong lang is, for tourist po ito, no? Sabi namin, yes. Basta ang mahalaga dito is, handa ka, less talk, less mistake. Kung ano lang yung tanong, yun lang yung sasagutin. Yung mga documents mo, kung meron ka man dalang documents, is make sure nakatago ito, hindi yung parang totoo na parang mag-a-apply ka ng trabaho abroad.
And then, yung ikalawang tanong ng immigration officer is kailan po yung balik. So, that's it. Ayan. So, kinuha na yung mga passport namin, pinicturan kami, and nakapasok na po kami. Ayan. Yun lang yung mga IO questions na nangyari sa amin during that time, last September 7. And ngayon, nandito na nga po kami sa Osaka, Japan, which is, we stay here for 11 days. Tsaka ko na i-share kung ano yung mga ginawa namin from day 1 at sa mga susunod pang araw. Ayan. So, sana makatulong sa inyo to. Yan lang muna. Bye-bye!